Umalma mga mambabatas sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nais din ng mga mambabatas na imbestigahan itong mabuti. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Kung ang bomb joke, pwede mong ikakulong. Paano pa kaya kung binantaan mo ang buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa? Yan ang komento ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores kaugnay sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Matatandaan sa isang online press conference, gigil na gigil ang pangalawang Pangulo sa itinuturing niyang panggigipit o pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Flores, hindi dapat baliwalain ang mga sinabi ni VP Sara. Dapat rin umanong pag-aralan ng Department of Justice ang mga maaaring harapin ng pangalawang Pangulo sa ginawa niyang pagbabanta. Umalma rin ang iba pang kongresista sa pahayag ni Duterte na kumontrata na siya ng isang assassin para targetin ang Pangulo. Nanawagan si House Majority Leader Jose Manix Dalipe sa mga otoridad na magsagawa ng malaliman at patas na investigasyon kaugnay dito. Sabi naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, bukod sa banta o sa away politika, dapat isaalang-alang din ang epekto ng mga pahayag ni Duterte sa mismong demokrasya at dapat lang napanagutin ang sino man maglalagay sa integridad ng pamahalaan sa peligro. Hirit naman ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V, tama na ang drama at budol. Dagdag niya, kung kaya ng pangalawang Pangulo na maglabas ng matapang na pahayag, dapat kaya niya ring harapin ang Blue Ribbon Committee para ipaliwanag ang paggamit ng confidential funds. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa.